mag-declare, bawal na ulit. Kaya ngayon, let's grab the opportunity na makarinig ng Word of God. Be excited, JTG Manila! Sige po, ngayon pa lamang palakpakan na natin ang Panginoon. Anong sasabihin ng Diyos sa iyo ngayong oras na to? Tayo pong lahat ay tumayo and let us all welcome our senior pastor, Reverend Blen Ramos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Patuloy ho tayong magpuri kay Lord. Taas natin ang ating kamay. Sige po, magbanggit ho tayo ng papuri sa Kanya. Yes, Lord. Come on, church. We are here to praise, to adore our Lord, to give Him honor. Sige po, hallelujah. Sinasamba ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Tunay nga karapat dapat kang luwalhatiin. Tunay nga karapat dapat kang sambahin. Come on, church. Huwag kang papayag, kapatid, na hindi mo siya mapapurihan sa oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I feel the anointing of the Lord. Meron pong revelation ng Panginoon sa akin. May nanonood tayo ngayon na meron ka nararamdaman sakit, karamdaman. And the Lord is touching you right now. Saan ka man naroon, ikaw ay hinihipo ng Panginoon. Pinagagaling ka ni Lord. Kino-comfort ka ng Panginoon sa oras na ito. Damin mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo, dakilang Diyos. Kami po'y lubusang nagpapasalamat sapagkat malaya naming nadadama, nakakasama ang iyong presensya. And Lord, we humble ourselves right now, O God, sapagkat tunay nga na lagi po naming kailangan ng iyong pangunguna sa aming buhay. At hayaan mo, O Diyos, maging sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Ikaw ang siyang mangusap sa amin. Ikaw ang siyang magturo sa amin. Palayain mo mga dapat palayain. Palakasin mo mga dapat palakasin. I-revive mo mga dapat i-revive sa pangalan ng Panginoong Hesus. At Lord, naniniwala po kami na matatapos sa gawain ito, Panginoon, na meron kang bagay na idinagdag, itinuro at ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po, walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Again, we would like to welcome each and everyone. Amen. Pakitignan mo ang kanan at kaliwa mo. Sabi mo, kung narito ka ngayon. Amen. Praise God. Ganun din po sa lahat ng nanonood sa atin sa online. Kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa ating pong huling linggo ng ating series, Essentials. Amen. Ito pong ating huling linggo ng pag-aaral na ito. Ating pong sisimulan next week. Isang napakagandang series na I believe ito ay may kinalaman sa ating pong pagse-celebrate ng ating 12-year anniversary ng JTG Manila. Amen. 12 taon na po tayo. Kaya po, isa-celebrate po natin yan by June. Abangan nyo po yung mga detalye. At yung darating po natin series ay meron pong kinalaman doon po sa ating anniversary. Now, balikan naman po natin ang ilang bagay sa ating po mga napag-usapan sa series na ito. Napakikuha nga. The meaning of essentials. A thing that is absolutely necessary. Pag sinabi pong essentials, ito po yung mga bagay na lubhang mahalaga. Kaya nga po, nitong COVID, ito ay patuloy nating pinag-usapan ngayon, ay nagkaroon po tayo ng awareness tungkol sa dalawang bagay, yung essential and non-essential business. No, yung mga pinapayagan at hindi pinapayagang mga negosyo sa panahon ngayon ng pandemic. At napag-usapan po natin nung unang linggo, the church is essential. Napakahalaga ng tungkuling ginagampanan. Napakahalaga ng mensaheng daladala ng church. Napakahalagang masunod natin bilang mga anak ng Diyos na ang church ay magpatuloy. Amen? Napag-usapan po natin na our faith is essential. Na ang ating pananampalataya ay mahalaga. Amen? Nabubuhay ho tayo hindi sa mga bagay na ating nakikita kundi sa pananampalataya. Last Sunday naman, ang ating Pastor Manel ay nagturo, serving God is essential. Ang paglilingkod sa Diyos ay mahalaga. Sino naniniwala ang paglilingkod kay Lord ay mahalaga?
Alam niyo, kung hindi mahalagang paglilingkod, di sana nakartista na lamang po tayo. Pero mahalagang paglilingkod kay Lord, lalo tayo pinili ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Now, buksan po natin ang ating Biblia sa ating pong huling topic dito sa series na Essential, Hebrews chapter 12, verse 14. Are you ready to listen and study the Word of God? Lahat nga ng handa ng tumanggap at makinig, mapalakas ang salita ng Diyos, sumigaw ng malakas sa hallelujah. Hebrews chapter 12, verse 14. Without holiness, no one will see the Lord. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Without holiness, no one will see the Lord. According to Hebrews chapter 12, verse 14, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Maaari dito pa lamang sa talatang ito, alam na natin ang ating magiging huling topic dito sa Essential. Pursuing holiness is essential. Sabay-sabay sabihin, pursuing holiness is essential. Again, pursuing holiness is essential. Ang tayo po'y magnasa, ang tayo po ay maghangad, na tayo'y maging banal, ay napakahalaga. Yan po ang ating pag-uusapan sa huling series na ito. Pero bago yon, bigyan ho natin ng biblical definition what is holy. Sapagkat marami po mga tao, pag sinasabing holiness, ang isipan natin ay sa panlabas. Nandiyan kayo? Kailangan yan ay nakaputi, malinis tignan, kung lumakad ay dahan-dahan, ang kamay ay nakaganyan, at lagi sinasabi, peace be with you. Peace be with you. No, akala natin pag banal ay ganon. What is biblical definition of holy? The Hebrew word for holy is kodesh. The Greek word used for holy or holiness is hagios. So magkaiba po yung Hebrew at Greek word sa salitang holy, kodesh, and hagios. But parehas po ang kahulugan nito sa Old Testament, which means apartness, sacredness, or separateness, showing that God is altogether holy, sacred, set apart, or separate from His creation. Pag sinabi pong holy sa Biblia, sa Greek word, ito ay hagios. Sa Hebrew word ay kodesh. Minsan masarap din pag-usapan yung Hebrew word no? Kasi parang piling mo nagiging matalino ka Pero isa lang po ang ibig sabihin nito. Ito ay apartness, ibig sabihin isinangtabi. Sacredness, naging sagrado. Kaya pag sinabing holy, sagrado. Separateness, showing that God is altogether holy. Ipinapakita na ang Diyos ay iisang banal. Set apart or separate from His creation. Ang Diyos ay hiwalay sa kanyang mga nilalang. Pag sinabi pong holy, separate, ibig sabihin hindi ho ito nakaugma, ito ay nakasama, ito ay inihiwalay, naging sagrado. At ganun po ang Diyos. Ang Diyos ay higit sa kanyang mga nilalang. Now, to understand holiness, we need to look to God. Para lalo nating maintindihan ang kahulugan ng holiness, kailangan tingnan natin ang Diyos. He described Himself as holy. Dahil itinuro ng Biblia ng ating Diyos ay banal. Pag-usapan muna natin ito, the holiness of God. Sabay-sabay sabihin, the holiness of God. Number 1, God is holy. Ang Diyos ay Diyos na banal. Leviticus chapter 11 verse 44, for I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. Para maunawaan natin lubusan ko ano ang banal o pagiging banal, dapat tingnan natin ang Diyos na siya mismo ay Diyos na banal. So sabi ng Leviticus 11 verse 44, na ako ang inyong Panginoon, ako ang inyong Diyos, kailangan i-consecrate ninyo. Kailangan isang tabi ninyo ang inyong mga sarili. Kailangan kayo ay mapaliban, o ibig sabihin kayo ay
maging para sa akin, sapagkat ako na inyong Diyos ay Diyos na banal. Sumunod, God's name is holy. Ang pangalan mismo ng Diyos ay holy. Isaiah 57 verse 15, for this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. Isang tawag sa Diyos, isang pangalan ng Diyos ay Diyos na banal. He is holy. Sumunod, only God is holy. Ang Diyos lamang ang banal. Revelation chapter 15 verse 4, who will not fear you, Lord, and bring glory to your name, for you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Sabi rito ng Revelation, ikaw lamang, O Diyos, ang Diyos na banal. Kaya pag pinag-usapan ng holiness, hindi po yan tumutukoy doon sa mga santong ginawa ng tao. Hindi po yan yung mga nandoon sa mga simbahang nandoon na nilalagyan ng bulaklak, sinasabitan na kung ano-ano, pinupunasan ng mga panyo. Ang holy, walang iba kundi ang iisang Diyos. Sumunod, He is unique in His holiness. At ang pagiging holy ng Diyos ay unique. 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is no one holy like the Lord. Walang katulad ang kabanalan ng ating Panginoon. Now listen, marami pong attributes ng Diyos o maraming katangian ang Diyos na siya'y naging Diyos. Pag sinabi pong attributes, ito'y katangiang meron lamang sa Diyos. At isang bagay, listen, na katangian ng Diyos sa Biblia, that God is holy and His attributes is holy. Halimbawa po, pag sinabing God is love, ito'y nakapaloob doon sa kanyang kabanalan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na banal. Okay? Kasi may mga pag-ibig na sinasabi ang tao, pero ito'y nakapaloob doon sa kahalayan. Pero ang attributes ng Diyos, sapagkat siya'y Diyos na banal, lahat ng kanyang katangian ay nakapaloob sa kanyang kabanalan. Pag sinabing ang Diyos is a God of wrath, ibig sabihin ang Diyos ay Diyos na nagagalit din. Yung kanyang pagiging Diyos na nagagalit ay nakapaloob pa rin sa kanyang pagiging banal. Naintindihan niyo yun? Pag sinabi ang Diyos ay is a merciful God, ito ay nakapaloob pa rin doon sa kanyang pagiging banal na Diyos. Because God is holy and His attributes is holy. Now, meron isang kwento sa Bible kung saan ipinakilala dito ng sumulat na ito na isang propeta kung ano ang ating Diyos. In Isaiah chapter 6, verse 1 to 3, isang propeta, ang kanyang pangalan ay si Isaiah. In the year that King Uzziah died. Now listen, King Uzziah ay isang hari ng Israel na sa loob ng 50 years, siya'y nanungkulang bilang hari. Pinakamahabang panunungkulan ng isang hari. Mula 16 years old, then 50 years siyang nanungkulan. Ibig sabihin, ilang taon siya nung mamatay? Ha? 50 plus 16? 66. Ang bagal ng math natin, no? Okay? Nung siya'y mamatay, ang buong bansang Israel ay nalungkot sapagkat si King Uzziah ay nanungkulan ng napakatagal. Pero noong taong mamatay si King Uzziah, si Isaiah ay nagkaroon ng pangitain. At ang sabi ganito, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of His robe filled the temple. Nakita ni Isaiah na ang langit ay bumukas. Nagkaroon siya ng pangitain at nakita niya ang trono ng Diyos. Nakita niya yung ang Diyos ay nakaupo sa trono. At nakita niya yung robe ng ating Panginoong Diyos ay napuno ang buong templo. Pag sinabi pong robe, ang mga hari noong unang panahon, kapag sila ay dumarating, may tinatawag itong damit ng hari na nagpapakita ng kanyang majesty. Okay? Na kung saan yung kanyang robe ay napakahaba. Binubuhat ito. Ewan ko, napanood nyo po nung inauguration, nung coronation ni Queen Elizabeth.
No, kasi merong ano yan eh, may documentary yan. Pwede niyo po mapanood yan, maging sa Netflix. Kung saan si Queen Elizabeth ay kinurunahan bilang reyna ng Great Britain at nang habang siya'y naglalakad, yung kanyang damit ay bit-bit ng ilang mga tao. Pero ang Panginoong Diyos na nakita rito ni Isaiah, ang kanyang robe ay napuno ang buong templo. Ganong kahaba, ganong kadakila yung kanyang robe. Verse 2, above him were seraphim. Pag sinabi naman seraphim, ito po yung mga anghel na nilalang ng Diyos. Meron daw siyang nakitang mga seraphim, mga anghel, each with 6 wings. Itong mga anghel na ito ay may 6 na pakpak. With 2 wings, they covered their face. Yung dalawa na pakpak ng anghel na ito, 6 ang kanilang pakpak. Yung dalawa ay tinatakpan ang kanilang mga mukha. Sapagkat sila ay nandoon sa trono ng Diyos. Pag sinabing holiness ng Diyos, ito yung karakteristik na naging kakaiba sa Kanya. Okay? Naalala nyo, si Moses, nung nandoon siya sa Mount Sinai, naalala ko lang ito para idagdag natin, sabi ni Moses, Panginoon, pwede ko po ba kayong makita? Nag-request si Moses, can I see your glory, Panginoon? Pero ang sabi ni Yahweh, wala makakakita sa akin na mabubuhay. Pero kung gusto mo ko makita, ilalagay kita doon sa yungib, sa isang kuweba, at dadaan ako, nakikita mo ang aking likuran. Sapagkat wala makakakita sa akin ng mukhaan ng mananatiling buhay. Alam niyo, nung makita ito ni Moses, ang sabi ng Bible, bumaba si Moses mula sa bundok ng Sinai, at ang mga tao, listen to this tinakpan nila kanilang mga mukha, sapagkat ang mukha ni Moses ay nagniningning. Nabasa niyo ba yung sa Bible? Natakot sila, sapagkat yung mukha ni Moses na na-expose doon sa likod lamang ng glory ng Panginoon ay nagningning. Imagine itong mga anghel na ito, walang ginawa, kundi nasa trono ng biyaya ng Diyos, kaya tinatakpan nilang kanilang mukha, sapagkat sila'y makukonsume ng glory, ng holiness ng Panginoong Diyos. With 2, they covered their faces. With 2, they covered their feet. Naalala nyo ba? Si Moses din, nang magtatawagin siya ng Diyos, doon sa isang bundok, na may nakita siyang isang bush na nag-aapoy, at siyang tinig sabi, Moses, pinili kita tinawag. Pero sabi ni Moses, sino po kayo? Ako, I am that I am. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na ito ay banal. Pag sinabi pong paa, sumisimbolo ito ng ating karumihan. Kaya nga po si Jesus, naghugas ng paa ng mga disipulo. Sapagkat sumisimbolo ng karumihan. At itong mga anghel na ito, tinatakpan ng kanilang mga mukha, tinatakpan ng kanilang mga paa. At yung dalawang kanilang mga pakpak naman, ang ginagamit nila, with 2, they were flying. But may kakaiba dito sa mga anghel na ito, listen, hindi yung kanilang itsura, kundi kung ano ang kanilang sinasabit, binabanggit. Okay? Verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. May kakaibang sinasabi ito mga anghel ito, bagamat kakaiba kanilang itsura, pero mas kapansin-pansin kung ano ang sinasabi nila tungkol sa Panginoong Diyos. Now listen to me, church. There is only one in the Bible na 3 beses inulit ang karakter ng Diyos. And that is His holiness. Sa Bible po, may tinatawag na repetition to emphasize the word. Pag sinabi ni Jesus, mag-Jesus gumagamit dito. Sa John chapter 3, truly, truly, I say unto you. Pag sinabi truly, truly, ibig sabihin, yung susunod na sasabihin ay napakahalaga. Sabi ng Panginoong Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, mahalaga yung kanyang sasabihin. At ito lamang karakter ng Diyos. Listen to me, church. Ang 3 beses na inulit, holy, holy, holy.
Wala kang makikita sa Bible na love, love, love. Or mercy, mercy, mercy. Kundi ito lamang karakter na ito ang inilagay doon sa superlative form na kalagayan ng attributes ng Diyos. That God is holy, holy, holy. Hindi lamang si Isaiah nakakita nito. Maging si John the Beloved, Revelation chapter 4 verse 8. Each of these living being had 6 wings. And their wings were covered all over with eyes, inside and out, day after day and night after night. They keep on saying, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, the one who always was, who is, and who is still to come. So isang karakter ng Diyos, listen to me, na ang Diyos ay banal, banal, banal. Sabi sa katabi mo, ang Diyos ay banal. No? Itong pagkakasulat ng mga salitang ito sa Biblia ay gustong bigyan ng mga writer ng Bible kung paano nila bibigyan ng illustration sa magitan ng salita yung kanilang nakitang pangitain. Ng Diyos ay Diyos na banal. Now, listen to me, church. Why holiness is essential? Bakit nga ba mahalaga ang kabanalan? Pag-usapan natin ng Diyos ay banal. Bakit sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ang kabanalan ay mahalaga? Alam niyo po ba, tingnan lahat sa akin, marami mga simbahan, hindi na pinag-usapan ng holiness. Mas madalas na pinag-uusapan ang blessing, mas madalas na pinag-uusapan ang motivation, paano sila lalakas, paano sila magpupursu ng kanilang mga dreams, no? Yung kanilang mga pangitain sa buhay. Bihira na po ngayon pinag-uusapan ang holiness. Sapagkat pagkat sinagi mo yung issue ng kabanalan, lalo po sa Amerika, at ito'y bumababa ngayon sa Pilipinas, pag pinag-usapan mo ang LGBT, marami magagalit sa'yo. Pag pinag-usapan mo ang same-sex marriage, marami magagalit sa'yo. Kaya ngayon, sa Amerika, bihirang pag-usapan yung holiness. At pag tinapik mo ito, malamang-lamang, mauubusan ka ng membro. Pero bakit nga ba mahalaga ang holiness sa atin? Pinag-usapan natin, ang Diyos ay banal. Nandiyan kayo? Siya lamang ang Diyos na banal, ang kaisa-isang Diyos, kakaibang kanyang kabanalan. Pero sa atin, bakit mahalaga? Essential ang holiness. Sinabi nung ating talatang binasa kanina, ulitin lang natin. Number 1, anong reason? Hebrews chapter 12 verse 14. Because without holiness, no one will see the Lord. Dahil kung walang kabanalan, sabi sa katabi mo, kung walang kabanalan, kung hindi mo isa-separate ang sarili mo dito sa mundong ito, at itatalaga mo ang sarili sa Diyos, hindi mo makikita ang Diyos. Hindi sinabing, because without religion. Hindi sinabing, because without ministry. Mahalagang ministry. Nandiyan kayo? Mahalaga ang pagpunta ng church, pero kung ang church at ang dahilan lamang natin ng pagtitipon ay just for the sake na tayo magtipon, pero hindi tayo mamumuhay na kabanalan, walang silbi ang ating pagtitipon. Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Kailangan talaga i-effort mong yung sarili. Kailangan ikay mamuhay sa kapayapaan na kung saan namumuhay ng kabanalan. Because without holiness, no one will see the Lord. Hindi ho tayo pwede sa langit kasi ang Diyos ay banal. Kung hindi ho tayo mamumuhay ng kabanalan. Hello? Number 2, God commands that the Christians be holy. Why being holy is essential? Holiness is essential. Sapagkat iniuutos ng Diyos na mga Kristiyano'y mamuhay sa kabanalan.
1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayo sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Bilang masunuring anak, ibig sabihin tayo'y naging anak na ng Diyos at gusto natin makasunod sa Kanyang kalooban, huwag na ho tayong umayon. Hello? Ibig sabihin, kailangan ilayo mo ang iyong sarili sa mga pagnanasa na meron ka nung bago ka ba Kristiyano. Kanya kayo? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagat ako'y banal. Sabi ka sa katabi mo, magpakabanal. Mamaya, ituturo din natin, paano nga ba maging banal? Pero dito, tinuturo muna ng Biblia, bakit mahalaga ang kabanalan? Sapagat utos ng Diyos magpakabanal kayo. Hello? Kung ayaw mong lumakas sa pagiging banal na buhay, huwag mo tawagin yung sariling tagasunod ni Kristo. Amen ba? Kasi ang pagiging Kristiyano ay pagiging tagasunod ni Kristo. At kung ikay tagasunod ni Kristo, kailangan lumakad ka ayon sa Kanyang kalooban. Huwag mo paglaruan ang iyong pagiging Kristiyano. Hello? Sumunod tayo sa Kanyang kalooban nang sabi rito, huwag mong hayaang umayong ka sa pagnanasa na ginagawa mo nung hindi ka pa Kristiyano. Kung ang naiba lang sa'yo, ay pumupunta ka every Sunday sa church, nagkaroon ka ng mga born-again Christian na friend, nagbibihis ka ng maayos paglinggo, pero yung pamumuhay mo yung tulad pa rin noon, kaya lang patago. Hello? Nakakaya po ngayon, nakakalungkot. Allow me just to preach, no? Allow me just to say something true to you. Ngayong oras na ito, ang nakakalungkot, minsan yung mga Kristiyano hindi na tinatago pati yung kanilang kasalanan. Inilalantad na nila at para bagang ipinagmamalaki pa. Sa social media, sa FB, hello, paraan ng kanilang pananamit. Hello. Kala ko ba wala sa panlabasaan nyo? Pero makikita yan. Nagsisimula sa kalooban at yan mangyayari sa panlabas. Hello. Huwag mo sa akin sabihin, banal na banal ka, pero ang damit mo naman talaga namang konting hangin lang Hindi, pastor, ang haba ng damit ko, pero biyak naman hanggang dito. Ngayon, ang saltang kabanalan ay para bagang wala ng halaga sa maraming Kristiyano. Hello? Pero sabi diyan, huwag mong hayaang umayong ka sa masasamang pagnanasa na ginagawa mo nung hindi ka pa nakakaunawa. Tanong mo yung katabi mo, nakaunawa ka na ba? Nakaintindi ka na ba, kapatid, na ikay tinubos na ng Panginoon sa dati mong pamumuhay at dapat ikaw ay nakay Kristo na, wala ng dati mong buhay, binago ka na ni Kristo, maunawaan mo ang buhay mo ngayon ay para na kay Lord. Hello? Mahirap bang intindihin yung kapatid? O dahil, ang totoo, hindi pa tayo nakakaunawa. Sapat yaman kung ikay nakaunawa na, kailangan piliin mo na makasunod sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pamumuhay na banal. Number 3, why holiness is essential? God has saved us by the Holy Spirit to make us His holy people. Ang totoong mga banal ay hindi yung mga namatay na tao noon na ginawang santo ng isang reliyon. Ang mga binanal ng Diyos ay mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na iniligtas sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kaya tayo iniligtas para mamuhay ng banal. Malinaw sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, as for us, we can help but thank God for you, dear brothers and sisters, loved by the Lord. We are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation. A salvation that came through the Spirit
who makes you holy, and through you believe in the truth. Yung kaligtasan sa magitan ng Banal na Espiritu na ating tinanggap, dapat magdala sa atin ng buhay na banal. Kaya listen to me, church, tingkay lahat sa akin, isang indikasyon na totoong ikay ligtas na ay sa paraang na pamumuhay mong nakikita yung kabanalan. Hello? Sabi sa katabi mong nakikita sa pamumuhay. Nakakalungkot, marami mga born again Christian, kuno born again daw. Pero kung makapagmurag, wagas pa rin. Alam nyo, ako man noon, nung di pa ako born again, bagamat anak ako ng pastor, nagmumuraho ako. Sa eskwelahan, naalala ko nga kinikwento ko kay mami, sumali ako ako'y dating chatong bayan, nakasali ako sa isang chatro sa aming eskwelahan, hanggang sa makasali ko sa chatrong bayan, may eksena ako sa school na kailangan ako'y magmumura. Pero dahil hindi naman ako Kristiyano, wala sa akin yon. Ang aking papel noon, isa akong amboy. At bawat salita ko, merong F word. So, bilang actor that time, bilang bahagi ng chatro, nagmumura ako. Wala akong pakialam. Pero nung ma-realize ko na ako'y born again na, nandiyan kayo? Isang bagay na binago sa akin ni Lord, pagmumura. Kasi pagka naligtas ka ni Lord, dadaling ka nito sa buhay na banal eh. Na kahit nadadapa ako. Mayroon kasi dyan, nadapa. Bilang, nakalimutan ko, born again pala ako. Di ba? Nagulat, ginulat, lumabas sa bibig. Nagalit. Salamat kay Lord, kahit galit po ako. Dapat ganyan yung buhay natin no? Na kahit galit ka, hindi mo na kayang magmura. Bakit? Dinala ka na ng Diyos sa isang buhay na binago at ang patotoo na ikaw nga'y ligtas, yung buhay na banal. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos basta lang maging busy sa loob ng church. Ano yung magiging busy mo sa church? Sayaw ka ng sayaw. Pero pag uwi mo, sasayaw ka rin sa TikTok. Sa ano gusto? Huwag kayong magagalit, ha? Anong gusto mong mangyari sa TikTok? Mangakit? Ano, para sabihin maganda ka? Sexy ka? Magaling ka sumayo? Anong dahilan? Anong purpose mo? Nakalimutan mo bang anak ka ng Diyos? Alam mo, mas matutuwa pa ang Diyos at marami mga kapwa mo kapatiran. Pag tayo mo ng TikTok, mag-share ka. Ba't hindi mo magawa? Hello? Magpapak. Diba? Ako naiinis ako, totoo lang ha. Marami ako nakikita ang nakakalungkot, mga kapatiran pa natin. Hello? Niligtas ka ni Lord, hindi para magpasikat. Hindi para masabing magaling, mahusay ka. Iniligtas ka ng Diyos at isinantab ka para ka sa Kanya. You are sacred for Him. Para ka kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, para tayo kay Lord. 1 Peter chapter 1 verse 2. Sa Tagalog, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamagitan ng Kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyong pagpapala at kapayapaan. Bakit tayo niligtas ng Diyos? Upang pinabanal ng Espiritu Santo. Isang patotoo na ikay ligtas, yung buhay mo nagiging banal. Sabi sa katabi mo, patotong ligtas ka? Hello? Ay buhay na banal. Number 4, the only safe evidence that we have a saving faith. Yung totoong pananampalataya na magdudulot sa iyo sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus ay yung buhay na banal. 1 John chapter 2 verse 6, those who say
they live in God should live their lives as Jesus did. Yung mga nagsasabing ang buhay nila'y sa Diyos, ang buhay nila'y tinubos na ng Panginoong Hesus, dapat naman ang buhay nyo'y makita si Jesus sa atin. Hello? Sa lahat ng ating ginagawa, dapat nakapagbibigay ng kaluguran, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, for God has not called us for impurity, but in holiness. Siguro wala nang mas malilinaw pa dito sa talatang ito na tinawag tayo ng Diyos para sa kalinisan, hindi para sa karumihan. Kaya po, mga kapatid, sa Biblia, itinuturo mula doon sa unang testamento, no? From the time that God revealed His will through Moses, yung mga utos doon sa Bible, mga sakramentong ginagawa, iniuutos yung mga bagay na wag mong hihipuin. Sabagat bawat hipuin may magdudulot sa'yo ng karumihan. May mga hayop na huwag kakainin sapagkat magdudulot ito sa iyo ng karumihan. Bakit? Sapagkat kailangan makita ng tao na may mga bagay na marumi. Alam niyo ba? Tingnan lahat sa akin. May mga bagay na sadyang marumi na kailangan ilayo mo ang iyong sarili sa bagay na yan. Hindi lahat ng pwede mong tignan sa internet ay pwede mong tignan. Hindi lahat ng movie ay pwede mong panoorin. Parang wala na akong kausap ngayon, ha? Amen? Hindi lahat ng gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Sapagkat tinawag ka ng Diyos para sa kalinisan, para sa kabanalan, hindi para sa karumihan. Hello? Kaya sabi ng Bible, do not touch the unclean thing. Huwag mong hihipuin yung mga bagay na marumi. Hello? Bakit? Upang ipakita sa atin ng Diyos, mga kapatid, na sadyang sa mundong ito, hindi lahat ng bagay pwede mong gawin. Pag ikaw ay anak na ng Diyos, kapatid, esensya ng kabanalan. Sabagat hindi mo makikita ang Diyos kung di ka lalakad sa kabanalan. Kaya, pag alam mong marumi, pwede bang magsalita ako sa inyo ng diretsuhan? Yaman, nasa topic naman tayo ng holiness. Mga kapatid, kung hindi pa kayo kasal, do not touch each other. Yun ang katotohanan eh. Mahirap gawin pero tuturo ng Biblia mamaya sa atin paano natin magagawa. Pero pinapakita lamang, tinawag tayo para sa kabanalan. Hello? Oo, kung sa ating ganang sarili, mahirap gawin. Pero sa tulong at biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu at pagninasa mong makasunod, magagawa natin. Amen? Dahil tinawag tayo ng Diyos na maging banal. Bakit? Ang Diyos ay banal. At hindi tayo makakapunta sa Kanya nang walang kabanalan. Number 5, the only proof that we sincerely love the Lord Jesus Christ is a holy life. Ang tunay na patotoo na mahal mo talaga si Jesus. Madali kasi sabihin, I love you, Lord, and I live. Ano yan? Kalimutan ko lang. My voice. Diba? Ang dalang kantahin yung mahal kita, Panginoon eh. Madaling sabihin, Lord, I love you. Pero nagpapatunay na mahal mo talaga, sincero ka sa pag-ibig kay Kristo sa magitan ng iyong buhay na ipinapakita. John chapter 14. Isa-isayin natin yung mga talatang ito. Verse 15, verse 21, verse 23, verse 14. If you love me, you will obey what I command. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking kalooban. Whoever has my commandments and obeys them, he is the one who loves me. Yung totoong nagmamahal sa akin,
Yung sumusunod sa aking kalooban. If anyone loves me, he will obey my teaching. Verse 23, the answer to the obedience problem is love. If you love Him, you will obey Him. Verse 14, you are my friends if you do what I command. Yun ang utos ng Biblia eh. Kung mahal talaga natin si Lord. Madali kasing umawit, magsabi, mataas ang kamay, I love you, Lord. Lalo kapag may pangangailangan ka sa Diyos, may sakit karamdaman ka, nangangati lalamunan mo, parang tingin mo positive ka, Lord, mahal na mahal kita, pagalingin mo ako. Pero sa panong malakas ka, malaya ka kung anong gusto mong gawin, nakakalimutan nating tinawag tayo ng Diyos at matotoong mahal nga natin si Lord sa pamamagitan ng ating pamumuhay na banal. Amen ba? Huwag kang magsisinungaling. Ang daming utos para tayo'y mamuhay na kabanalan. Huwag kang sasang-ayon sa mga bagay na mali. Amen? Huwag mo i-compromise ang iyong pananampalataya. Amen? Yung ating buhay na ipinapakita. Totoo lang, challenging po ang pamumuhay na banal. Our challenges to living holy life, especially in this generation. Noon, naalala ko nung isang araw, kailan ba yung nagpunta kaming pamilya doon sa isang malaking field. Bilang nakakita ko ng stick, hinati ko sa dalawa, isang maliit, isang malaki. Tinuruan ko si Gail at si Xander mag-shato. Nag-shato kami. Naglaro talaga kami. Tinuro ko paano yung pagsiserve, dapat sasaluhin, tapos yung itatayo mo yung stick na ganyan, papaluin mo ganyan. Pag nakadalawa kang palo, ibig sabihin yung maliit ang pinagpawisan ako sa kasigil, pinagpawisan. Si Francis, kasama naming naglalaro, natalo namin siya. Talo si Francis. Sabi ko kay Gail, this is how we play before. Wala pang computer, wala pang cellphone, wala pang internet, ganito kami maglaro noon. Alam mo noon, bago ka makahanap ng halimbawa ng yung mga kabataan, ng mga mahalay na babasahin, bibili ka niyan at mahal yan. O kaya yung itatago mo, pag meron ka, itatago mo sa pinakailalim ng yan eh. Ngayon, may cellphone ka lang. Nanya kayo? Anytime. Ngayon, available kahit saan. Kaya ngayon marami mga tao, kahit Kristiyano na nahihirapan makalakad sa buhay na banal. It's challenging. Totoo lang, ang hirap. Manood ka kahit noontime show ngayon. Noontime show Yung mga nasa tabi ni Kuya, hindi si Kuya tinitignan Si ate ang tinitignan. Ang mga palabas ng TV ngayon, kabataan pa lamang, di ba? May karelasyon. Yan ngayon ang uso Pag hindi ka pa nahahalikan, baka pangit ka. Nung unang panahon, lalo siguro yung mga panahon nila Pasolito, ayaw ko ano ba yan. Kwento ng lola ko noon Mahawakan mo lang yung dulo ng daliri ng babae. Dapat mo nang pakasalan. Ngayon, nahawakan na mula ulo hanggang paa. Goodbye yun. Wala lang. One night stand. It's challenging now to live a holy life. Pero alam nyo, inihula na yun ng Biblia Ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang tinutukoy rito na po sa Pablo, sinasabi niya kay Timoteo, kahirapan na hindi po kahirapan ng pera. Hindi kahirapan ng ekonomiya. Verse 2, sinabi niya ganito, ang mga tao'y magiging makasarili. Diba? Nakakalimutan natin tayo ay tinawag ng Diyos sa mamuhay sa kabanalan dahil sa ating pagiging makasarili.
Gusto ko kasi ito eh. Gusto ko to. Ito gusto kong gawin. Makasarili tayo. Sakim sa salapi. Dahil sa pagnanasang kumita ng pera, nakalimutan mong dapat makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Ito yung kahirapang mangyayari sa huling panahon. Palalo na mayabang. Di ba? Mapagmataas. Dahil sa magiging mayabang mo, pabida ka lagi, nakalimutan mo tinawag ka ng Diyos na maging banal. Mapagsamantala, suwail sa magulang. Ang galing mo sa church. Talaga naman, bawat utos sa'yo ni Jacob leader, ni pastor, nagmamadali ka pa. Talaga naman halos pagod na pagod ka. Pero pagdating mo sa bahay, suwail sa magulang. Minumura ang magulang. Pagdating mo sa church, hallelujah. Walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Ang nakakalungkot dito, ang tinutukoy dito yung Apostol Pablo, hindi naman mga taga-sanlibutan eh. Hindi mga tinatawag na unbeliever, kundi ito yung mga sinasabing Kristiyano, pero mga napastangan sa Diyos. Ano ibig sabihin napastangan sa Diyos? Hindi nila binibigyan ng galang ang Diyos. Panahon ng pagsimba, Word of God, nakaupo, nagsiselfone. Gagano lang sa preacher. Tapos na ba? Hindi pa. Napastangan sa Diyos. Walang galang sa Diyos. Sila'y magiging malupit. Walang habag. Malupit. Kung ikaw ay negosyante at meron kang mga tauhan, nakalimutan mong born again ka, no? Lalo ngayong panahon ng pandemic, nagtatrabaho sa'yo pero hindi mo sineswelduhan kasi sabi mo pandemic ngayon. Ang lupit mo naman, boy. Walang habag, mapanirang puri. Kahit hindi totoo, basta nasa Facebook, pinaniniwalaan mo, isi-share mo pa. Marahas, mapusok, at namumuhi sa kabutihan, sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan. Kalayawan, gusto lang nila enjoyment. Pag ang church wala ng enjoyment at ang pinipreach ay holiness na, ayoko na yan. Gusto ko lang party, chug, 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 party, chug. Kalayawan ang gusto. Overnight, manonood ng mga movie marathon. Wow! Sige! Overnight prayer, invite mo. Busy. Kalayawan ang gusto. Walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Hindi mo makita yung kabanalan. Hindi mo makita yung kapangyarihan ng Diyos na magdudulot sa kanilang kabanalan. Bakit ito yung mga taong magkukunwari lamang makadiyos? Religious kung tignan. No? Kakamayan ka, ngingitihan ka. Hello? Pero hinahanap pala, paano ka liligawan? Hay! Alam nyo bilang pastor, bakit natin ito pinapangaral? Tingay lahat sa akin. Tungkulin namin, sabihin sa inyo katotohanan, na magdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw yung kabataan, na tingin mo sa born again, o pagiging Kristiyano, ay makapaghanap ng relasyon, kapatid, tumino ka na. Sabi sa katabi mo, pwede ba tumino ka na? Matakot ka sa Diyos. Hello? Kasi minsan tingin natin sa pagiging Kristiyano, laro. Ang katotohanan, akala mo laro, pero ikaw ang pinaglalaruan ng kaaway. At ang totoo, seryoso siya sa paglalaro niya sa'yo na gusto kang dalhin sa impyerno.
Kaya sabi rito ng Bible, iwasan mo ang ganyang mga uri ng mga tao. Bakit? Kalat ngayon yan sa huling panahon. Tumingin ka sa kaliwa mo, likod at harapan, baka nandyan lang yan. In Jesus' name. Sabay-sabay natin sabihin, in Jesus' name. Lumayo tayo sa mga bagay na yan. At anong kailangan gawin? We have to pursue holiness. Why? Pursuing holiness is essential. Napakahalaga po, mga kapatid, na talagang hanapin natin, naisin natin, gustuhin natin. Hello? Ang maging buhay na banal. Paano? Number 1, to pursue holiness, you have to pursue first Christ. To pursue holiness. Hindi natin kaya ito sa sarili natin. Grabe ang challenging ng mundo. Grabe ang tukso ng mundo. Ang mga kabataan ngayon, nung unang panahon, mga 14, 15 years old, inosente pa isipan. Ngayon, ay 11, 12 years old, aware na eh. Nandiyan kayo? Inosente lang sa itsura, pero sa isipan, wala na. Paano natin maiiwasan ito? Pursue Christ. Ma-inlove tayo lalo kay Lord. Kasi katotohanan, hindi natin kayang harapin ang tukso ng sanlibutan. Hindi natin kaya ito sa ating ganyang sarili lamang, sapagkat ang tao ay sadyang makalaman. Ang tao ay sadyang makasalanan. Kaya anong dapat gawin? Ang lagi nating hanapin. Ang dapat natin bigyan ng panahon ay si Kristo sa buhay natin. Anong sabi ng Bible? Hebrews chapter 12, verse 2, English Standard Version, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sino magpapaperfect sa atin, sa ating pananampalataya? Si Kristo. Siya ang dapat lagi nating tignan. Kasi, tingin lahat sa akin, kung tayo'y magkukumparahan sa bawat isa, at sasabihin natin, di ba, mas matanda pang Kristiyano yan kaysa sa akin? Di ba, leader na nga yan? Bakit ginagawa pa niya yan? Hindi tayo makakalakad sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, tumingin lang tayo kay Jesus. Kasi siya lamang ang magpe-perfect ng ating pananampalataya. Huwag kayong tumingin maging sa pastor. Huwag niyong ilagay ang pastor sa pedestrian na kung saan para bagang siya'y bayani ng inyong pananampalataya. Hindi po kami mang mga pastor ay nakatingin lamang din kay Kristo. Hindi natin kayang labanan ng tukso ng sanlibutan. Manood ka ng TV, nandyan ang tukso. Maglakad ka sa mall, nandyan ang tukso. Sabi ni Ida, namin tukso. Natutukso ba kayo? Sa eskwelahan, nandyan. Sa internet, nandyan. Social media, nandyan. I'm not only talking sexual immorality, kundi mga bagay na magpaparumi sa ating isipan. Paano natin ito lalabanan? Look unto Jesus. I-pursue natin si Kristo. Ma-inlove ka sa Kanya. Kausapin mo lagi si Lord. Purihin mo ang Diyos. Kilalanin mo siya ng gusto. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kilalanin lagi natin si Lord. Lalo natin siyang kilalanin. Pursue Christ. You pursue holiness. Huwag mo habulin ng maging banal. Habulin mo si Kristo. At susunod lamang ang resulta nun, mamumuhay ka ng kabanalan. Hindi natin kaya sa sarili natin, but by God's grace and by the power of the Holy Spirit, through our relationship to Jesus Christ. Makikita mo, nakakalakad ka ng unti-unti. Noong una, nahihirapan ka. Pero habang pinupurso mo si Kristo, aba, pagmumura mo, nawawala na. Yung bisyo mo dati, totoo ha? Dati nakoconvict ka lagi sa bisyo mo. Ang hirap, kaya patago. Di ba? Ay, hindi na. Di mo alam, kahit may apoy ay, brad, sister. Napansin niyo ba?
Pero habang sumusunod ka sa kalooban ni Lord, at habang nai-inlove ka kay Kristo, kapatid, sasabihin ko sa'yo, unti-unti, parang di na maganda yung lasa. Di ba? Naalala ko noon si Brother Arman, dahil bago pa sa church doon. No? At that time, kukunti pa yung tao sa church at kailangan natin ng mga musician. Kaya nung bagong dating si Arman, nang malaman namin siya ay gitarista, marunong maggitara, sabi namin sa kanya, "Nak, maggitara ka na sa church." Sinabihan nga siya ni Brother Vincent, ni Bicoy "Bro, ano ka alam mong tugtugin? Tugtog ka nga." Tumugtog siya. Anong tinugtog mo noon, Nak? Ha? Rockista yung dating O ito na, tumutugtog na sa church. May mga bumubulong sa akin. Sabi sa akin, "Daddy, si Arman po, pagtapos sumugtog, sa baba nagyoyosi. Bakit natin patutugtugin?" Di ba? Sabi ko, hayaan mo lang. Hayaan nyo lang yan. Kasi talaga pagtapos, mamaya-maya sa babaw. Tapos di ba, natago siya. Pero habang nakakasunod kay Lord, habang nai-inlove kay Lord, isang araw makikita mo unti-unti. Habang palapit ka kay Lord, palayo ka sa sanlibutan. Purbahan mong lumayo kay Kristo, malapit ka sa sanlibutan. So pursue Christ, pursuing holiness. Sumunod. Pursuing holiness, listen to this, demands determination. Romans chapter 12 verse 1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy," nakatingin ka kay Kristo, ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, His finished work, tingnan mo yung pag-ibig na binigay sa iyo ni Lord. "Therefore, offer your life as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ang sunod na gagawin mo, pag pinupuso mo na si Kristo, magkaroon ka ng determination. Kasi hindi man agad-agad yan Nung pinuso natin si Kristo, hindi naman automatic na bago tayo Nandiyan kayo? Nandun tayo sa proseso ng sanctification. Pero kailangan mong magkaroon ng determination. Na, "Lord, gusto kong makasunod sa'yo." Una, may struggle ka. Struggle yan, ang hirap. Pero kailangan mo i-offer, unti-unti. Yung offer mo, yung buhay na sarili mo. Ikaw mismo ang gusto ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gusto ni Lord. Noong unang panahon, pag naghahandog ang tao sa Diyos, para sa kanilang kasalanan, papatay sila ng hayop. At yung dugo ng mga hayop na yon ang iahandog sa Diyos. Pero ngayon, ang gusto ng Panginoon, yung buhay na handog, ikaw yon. Paano yung buhay na handog na yon? Holy and pleasing to God. So paano? Yung determination mo. Na, "Lord, gusto kong makasunod." Na kapag ka nadadapa ka sa kasalanan, listen to me, church, napakalungkot mo. Naranasan niyo ba yon? Nung nagkasala ka, grabe yung nagigrib yung puso mo, "Lord, ba't ko ba nagawa ito?" Kasi nandun na yung determination mo makasunod kay Lord. Hindi ka pa perfect, pero you pursue holiness. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pursue holiness. It demands determination. Kailangan determinado ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan determinado. Yung talagang yung isip mo, "Lord, paano ako makakasunod sa iyong kalooban? Lord, paano ako makakasunod sa kabanalang nais mo sa aking buhay?" Amen? Hanggang sa, alam nyo, tingnan lahat sa akin, hanggang pati yung maliliit na bagay na dati, binabaliwala mo. Yung mga lilit na bagay na wala yan, hindi man kasalanan yan. Pero as you pursue holiness at nandoon yung determination mo, pati yung maliliit na bagay, ayaw mo nang gawin. Nandiyan kayo? Yung nakapagsinungaling ka, dati wala naman yun. Pero ngayon, konting pagsisong, "Lord, merong something." Naalala ko yung nung tayo nasa mission upgrade, isang kapatid natin doon, si Marty, kasi siya yung membro ng church at siya lang nakakaalam doon sa ginawa nating pag-upgrade ng church nila.
Kaya bawat tatanungin siya ng pastor niya, anong ginagawa niya, kasi nandun siya sa church, inaayos. Lagi siya nagsisinungaling. Lagi niya sinasabi, nandito po ako sa Cavite, pero nandun siya sa San Mateo. Ang dami niyang ginawang pagsisinungaling. Kaya nung nagpatotoo siya nung Wednesday, ang hinighlights niya sa patotoo niya, yung kanyang pagsisinungaling. Nandun tayong lahat, di ba? Bandang huli, sabi niya, sa aking pagsisinungaling, I give glory to God. Natawa kaming lahat eh. Pero alam mo, habang nakakasunod ka kilo, naiintindihan mo kung ano yung mali at tama eh. Bagamat noon, alam mo naman yon, pero walang conviction. Tama? Walang kapangyarihan ng Diyos sasabi sa'yo, iwasan mo yan. Kusang nangyayari na lamang sa'yo yung mga bagay na pagsuway. Pero as you pursue Christ, and meron kang determination, nakikita mo unti-unti, ay ayoko nang gawin to. Ay hindi na pwede sa akin ito. Hello? Pati yung sama ng loob, ay hindi na pwede sa akin, may sama ako ng loob. Naalala ko lang, gusto ko lang ipatotoo ito sa inyo. Minsan nandun ako sa prayer mountain, may kasama akong isang kapatiran. Talagang nakatalaga ako noon for 2 days doon sa prayer mountain. At habang nagpa-pray ako kay Lord, nandun ako sa closet, kasi sa prayer mountain, may mga room yan eh. Nagpe-pray ako kay Lord, kinakausap ng Panginoon. Bilang nang-usap sa akin si Lord, sabi ni Lord sa akin, umuwi ka dahil may mga sama ka ng loob sa mga taong ito. Binanggit ni Lord sa akin mga pangalan. Unang araw ko pa lang sa prayer mountain, sabi ko, Lord, wala naman akong sama ng loob sa mga taong yan. Hindi. Meron kang sama ng loob sa mga taong yan. Puntahan mo, makipag-ayos ka sa kanila. Sabi ko, Lord, alam ko sino makasama ko, alam ko taga-ano rin yata eh. Ginawa ko, sabi ko, sige Lord, sundin kita kasi nandun yung conviction eh. Ginawa ko, umuwi ako at habang nasa pauwi ako, gumawa na ako ng letter. Sinearch ko yung heart ko, oo nga no, masama pala ang loob ko dito sa mga taong ito kasi may umalis sa church, may mga nagsabi ng hindi maganda sa church, pero sa akin, sabi ko, wala lang yun, umalis naman sila na eh. Pero may sama pala ako ng loob sa mga taong yun. Sinulatan ko sila. Yung isang message ko, sabi ko, pwede bang magkita tayo at para makausap kita? Kakaalis lang sa church. Sabi niya sa akin, bakit? Para ano? Paggalit pa yung sabi sa akin. Hindi, mag-usap lang tayo. Nung magkita kami sa Starbucks, sabi ko sa kanya, sister, bakit? Ay pagtatanggol ba yung church nyo? Sabi sa akin. Hindi, ako pumunta dito, hindi para sa church, kundi sa sarili ko. Humihingi ako sa iyo ng tawad sa mga naisip ko, nasabi ko, hindi mo man alam, pero gusto kong maging maayos sa iyo. Nagulat siya sa akin. Sabi niya, alam mo, nakapanaginip ako eh. Last week, narinig ko si Lord. Sabi sa akin niya, si Pastor Glenn, lingkod ko yan. Sabi niya sa akin, alam mo, talagang lingkod ka ng Panginoon. Natuwa ako kasi nakasunod ako sa kalooban ng Diyos. Nanya kayo? Ang hirap kasi wala naman na sila sa church. Minsan, di ba, sama ng loob mo pero pinalilipas mo na lang. Pero totoo, nandyan pa yan. At nagiging hadlang ng iyong pagsunod sa Diyos, kay Lord. Ano kailangan gawin? Determination. Magkaroon ka ng talagang yung determinadong kalooban na, Lord, gusto kong makasunod sa iyo. Pangatlo, pursuing holiness, it requires fear of God. Kailangan mo ng matinding takot sa Diyos. Ang nakakalungkot po, tingkay lahat sa akin, maraming Kristiyano dahil hindi nakikita ang Diyos. Walang takot sa Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. And let us work toward complete holiness because we fear God. Napakalinaw sinabi rito ng Bible. Sabi doon, let us work toward complete holiness. Pagka papunta ka sa pagiging banal, church. Bakit? Dahil may takot ka sa Diyos. The fear of God is the beginning of wisdom. Nagiging marunong ka dahil may takot ka sa Diyos. Ang nakakalungkot, marami mga tao sa loob ng simbahan, walang takot sa Diyos.
Hello? Anong patotoo? Hindi mo binibigay yung tithes and offering mo. Naniniwala ka sa Word of God, pero pagdating sa tithes, ayaw mong maibigay. Bakit? Di ka naniniwala sa Word of God? Di ka naniniwala sa kapangyarihan ng tithes? O dahil hindi ka takot sa Diyos? Maraming tao, totoo lang, nagiging mangmang ang bawat desisyon. Hello? Mga Kristiyano, nagiging mangmang. Kung titignan mo, normal lang naman dapat na hindi mo ginawa yan. Dapat hindi mo dinesisyonan yan. Pero dahil sa hindi tayo natakot sa Diyos, napuno tayo ng kamangmangan at paglayo sa kalooban ng Panginoon. To pursue holiness, sabi sa katabi mo, to pursue holiness, matakot ka sa Diyos. Anong takot sa Diyos? Listen, anong klaseng takot sa Diyos? Hindi yung nanginginig ka lang sa Kanyang ganyan, dahil nararamdaman mo yung matinding presensya ni Lord, na parang tingin mo siya isang aswang. Ang takot mo sa Diyos ay dahil kung sino siya. Hello? Tanong mo yung katabi mo, takot ka ba kay Lord? Totoo, takot ka ba kay Lord? Kasi ang tingin lagi natin kay Lord, listen to me church, ang Diyos ay mabait, mapagpatawa, nagbibigay lagi ng pagkakataon. Kaya minsan, tingin natin, kaya nating abusuhin ang Diyos. At hindi na tayo natatakot sa Kanya. Hello? Paano may papakita ito? Sa paglalingkod mo. Hello? Sa pagsunod mo kay Lord. Totoo bang natatakot ka sa Panginoon? Sumunod, to pursue holiness. In pursuing holiness, we must engage in active Christian fellowship. Malaking na itutulong, kapatid, sa pagpupursu mo ng kabanalan, ang maging aktibo ka sa kapatiran, sa fellowship. Purbahan mo. Gusto mo sumunod kay Lord? Linggo ka pupunta sa church, iiyak ka, Lord, gusto kitang sundin. Pero mula Lunes hanggang Sabado, mga kasama mo, hindi Kristiyano, mahihirapan kang sumunod sa pagiging banal. Hello? To pursue holiness, kailangan engage ka. Aktibo ka, kapatid, sa kapatiran, kung saan magpapalakasan kayo. Hindi puro kainan. Puro kasi kainan to eh. Kundi magpapalakasan. Purbahan mo. Ha? Totoo ito eh. Pag wala kang ka-fellowship, mabilis kang mahulog sa pagkakasala. Pero kung may ka-fellowship ka, tutulong ito sa'yo para makalakad sa kabanalan. Huwag mo sabihin sa akin, friendly lang kasi ako, pastor. Ang pagiging friendly, nilalagay yan sa lugar, lalo kung ito'y may kinalaman sa iyong spiritual na kalagayan. Kung mahina ang iyong spirito, hindi time para maging friendly ka. Mamili ka ng kaibigan. Hello? Kung malakas naman ang iyong spirito, maging friendly ka for the sake of evangelization. Pero kung gusto mong ipursong holiness, isang malaking sikreto, kapatid. Kailangan aktibo ka sa fellowship. Hello? Sabi sa katabi mo, be active in Christian fellowship. Yung mga ka-J group mo, maging active ka dyan. Amen? Kasi magpapalakas sa'yo yan eh. Pag wala kang ka-fellowship, nanonood ka lang ng TV, nagtatrabaho, uuwi, barkada dito, barkada doon, sasabihin ko sa'yo, mahihirapan kang makasunod sa kalooban ng Diyos. Last, pursuing holiness means to dedicate oneself for God's glory. Pag pinursu mo ang kabanalan, kapatid, ibig sabihin ito, nakadedicate ang buhay mo para sa paglilingkod. To be holy means that we are set apart for honorable use. Kasi tayo ay isinet apart. Yun yung pagiging holy natin. Na tayo ay para kay Lord. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21.
Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisiglang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Pag sinet apart ka ni Lord bilang holy, ang gamit mo sa buhay mo para lang kay Lord. Anong sikreto ng pursuing holiness? Maglingkod ka kay Lord. Gusto mong i-pursue ang holy? Sino rito gusto i-pursue ang holiness? Bakit? Because we believe holiness is essential. And to pursue holiness, kailangan mo na maging aktibo sa Christian fellowship at kailangan aktibo ka sa paglilingkod. Yan lang ang sikreto eh. Mahirap pag hindi ka active sa church. Wala kang ministry, kapatid, sasabihin ko sa iyo, mahihirapan ka. Grabe ang tukso ng sanlibutan. Hello? To pursue holiness, you have to dedicate yourself in serving God. Sasabihin ko sa iyo, pagka busy ka sa church, at mga kasama mo yung mga Christian, ka-fellowship mo, lagi ang puso mo si Kristo, at gusto mong makasunod sa kanyang kalooban, unti-unti, makikita mo. Nawawala yung mga bagay nito. Dati, nagmumuna ka, nawawala na. Dati, lagi kang nandoon sa mga website na hindi maganda, nawawala na. Dati, naghahanap ka ng 3 boyfriend, mawawala. Naghahanap ka ng girlfriend na papalit-palit ka, mawawala. Nandiyan kayo? Hello? Kasi bakit? Nagiging aktibo ka sa gawain ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maging aktibo ka sa paglilingkod. Kasi makakatulong ng malaking bagay sa iyong pagsunod at mamumuhay ng banal pag naglilingkod ka kay Lord. Holiness is not optional for a Christian. Totoo po mga kapatid, ang pagiging banal ay hindi po isang opsyon. Sila pastor lang yan, sila brother lang yan, yung mga leader lang ng church, kami, hindi namin pakaya yan. No, it's not optional. Bakit? Hebrews chapter 12, verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Now, gusto ko yung dagdag ito. To pursue holiness, pursue Christ. Listen why. Noong unang panahon, para maituring na matuwid ka, makasunod ka sa kalooban ng mga utos, sakramento na inutos ng batas. Ano bang hipuin mo? Pag marumi, halimbawa may ketong, tinuturing na marumi, magiging marumi ka. Yung patay na hayop na marumi, hinawakan mo, nagiging marumi ka. Ano mang pagkaing marumi, pag hinawakan mo, nagiging marumi ka. Ang daming mga sakramento, ang daming mga utos, ang daming mga binagbabawal para makita ng tao. Bakit? Na merong marumi at may malinis. Now, ang daming marumi nagkalat sa mundong ito. Pero merong kwento sa buhay ni Isaiah. Nung tumayo siya sa trono ng Diyos, nakita niya yung robe ng Panginoon, pinuno ang templo, nandun yung mga anghel na sumisigaw, Holy, holy, holy is the Lord. At ang sabi ni Isaiah, nung makita niya ang kabanalan ng Panginoon, sabi ni Isaiah, woe unto me. Kahabag-habag ang aking kalagayan sapagkat ako'y marumi. Hanggang may isang anghel na isang coil, isang nagbabagang, ang tawag dyan, yung coil, ang tawag doon, nagbabagang uling, inilagay sa kanyang bibig, at ang sabi ng Bible, biglang naging malinis ang kanyang bibig. Merong kwento sa Bible na mula sa templo, dumadalo yung ilog, papunta doon sa disyerto, lahat ng mga dinadaanan ng ilog na yon ay nagkakaroon ng buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, out of you will flow a rivers of living water. Sino yung coil? Sino yung templo? Walang iba kundi si Jesus. Pag si Jesus ang nasa sayo, naalala nyo ba, yung may ketong hinawakan ni Jesus, gumaling. Yung babae inaagasan, kapag ang babae ay mayroong pagdurugo, ang sino mga hawakan ng babae, ituturing na marumi. Pero nung hinawakan niya si Jesus, imbis na si Jesus ay naging marumi,
siya'y tumanggap ng kagalingan. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Ulitin ko yung number 1, to pursue holiness. Pursue Christ. Dahil pag nasa iyo si Kristo, magagawa mong makalakad ng banal at malinis sa paningin ng Panginoon. Yun lang talaga eh. Simulan mo doon. Then, pag nasa iyo si Kristo, makakaroon ka ng determination. Makakaroon ka ng aktibong ka-fellowship sa church. Magiging aktibo ka sa paglilingkod. Makikita mo unti-unti. You pursue holiness. Why? Holiness is essential. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Mga kapatid, biglang naisip ko lang, kung titimbangin natin ang ating mga sarili, sa ating sariling mga pananaw, pag-unawa, lahat tayo ay kulang. Lahat tayo. Ako mang pastor nyo, kulang ako. Sabi ng Bible, tinimbang ka, ngunit kulang. Lahat tayo kulang. Salamat may pumuno sa atin. Na yung kanyang kabanalang, katwiran ay ibinigay sa atin. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. Magagawa nating makasunod at maging banal dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ang ating pakikipagrelasyon kay Kristo. Pero kapatid, kung malayo ang relasyon mo kay Kristo, malayo kang makasunod sa kalooban ni Lord. Kung malayo ang puso mo kay Kristo, malayo ka sa kabanalan. Kaya siguro mahalagang tanong, ngayong pursuing holiness is essential, kamusta ang relasyon mo kay Kristo? Madaling maging abala sa loob ng church. Listen to me, church. Madaling maging abala, busy, na ginagawa mo yung mga bagay sa church, pero malayo ang puso mo kay Kristo. How is your relationship with Christ? Pursuing holiness is impossible by our own effort. We need the power of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Tayo lahat ay yumuko. Holiness sa loob ng church ngayon ay parang napakahirap ng pag-usapan. Pero it's a requirement. Being holy is not optional. Utos ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ako na inyong Diyos ay banal. Saan ko sisimulan, Pastor? Kay Kristo. Sa oras nito, isipin natin si Lord. Damhin natin ang kanyang pag-ibig. Buksan mo muli ang puso mo sa Kanya. Baka malayo na ang puso mo kay Lord. Busy ka lamang sa church. Pero malayo na ang iyong puso sa Panginoong Jesus. Right now, pusan natin ang ating damdamin sa Kanya. As we sing and worship the Lord, allow the Holy Spirit right now to speak to you. Hallelujah. Hayaan mo yung mga mensaheng ating narinig ay mangusap sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Because holiness is essential. Oh, siya bahanda yan na bababa. Yes, yes, God. Oh, Lord. Kay dali sabihin ika'y mahal ko, Amen. ngunit nagkakasala. O kay dali saktan ng puso mo, at kay dali ring patawarin
Ilang ulit na bang lumayo at ilang ulit mo ring hinanap, natagpuan at ngayon'y ligtas. Ayaw ko nang magkamali, ayaw ko nang makunwari. Allow Him to speak to you right now. Turuan mo ang Church, puso ko. tinawag ka ng Diyos. Tapat Pinili ka sa'yo. para sa Kanya. Ayaw na kitang saktan, hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko'y para lang sa'yo. Ulitin ko, holiness is not optional. Being holy, hindi ito para lang kay pastor, sa leaders, o sa mga piling tao. Kundi para sa ating lahat. Utos ng Biblia, be holy. Amen. For I am your God is a holy God. Saan at paano ko sisimulan? Ulitin ko, simulan mo kay Kristo. Siya ang susi, ang daan, ang paraan para makalakad tayo ng banal, maayos, kalugod-lugod sa Diyos. Pero paano kung malayong puso mo sa Kanya? Paano kung hindi mo na naaalala, nagugunita ang ginawa ni Kristo sa iyo? Paano na kung malamig na ang relasyon mo kay Kristo? Siguradong kakainin ka ng sistema ng sanlibutan. Sigurado madadaig ka ng mga kasalanan sa mundong ito. Amen. Kailangan natin tignan si Yes, Kristo. Lord. Siya lamang ang magpe-perfect ng ating pananampalataya. Kaya sa oras na ito, pursuing holiness, pursue Christ. Kung malamig ang relasyon mo kay Lord, ito ang pagkakataon, kapatid. Kung malayo ang puso mo kay Lord, this is the time. Manumbalik ka sa Kanya. Muli mong buksan ang puso mo kay Lord. Yes, God. Maunawaan mong mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. At ika'y para sa Kanya. Pinili at tinawag ka ng Diyos para sa Kanya. At ang katotohanan, kapatid, ang tunay na kabuluhan, kahulugan, kagalakan ay na kay Kristo. I want you to open your heart to God right now. Just open your heart to God. Because no one can see God without holiness. Hallelujah. Just you and the Lord. Just open your heart. Huwag mo tingnan ang iyong katabi. Huwag mo tingnan ang sino man. Just you and the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. At kung kinokonvict ka ni Lord na lumapit sa altar, the altar is open right now. The altar is open. Nasa simple na Lord. Yes. Gusto ko pong maging maayos sa iyo. Opo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. The altar is open. Come right now. Come on, church. Oh, hallelujah. O kay dali, Sige po. sabihin ika'y mahal ko. Hallelujah. Ngunit nagkakasala kay dali sa tanang puso mo. At kay dali rin patawarin. Ilang ulit na ba Come on, church! lumayo at ilang ulit mo ring hinala. Hallelujah!
natagpuan at ngayon'y ligtas. Ayaw ko nang magkamali, ayaw ko nang magkunwari. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Ayaw na kitang saktan, hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko'y ayaw ko nang magkamali, ayaw ko nang magkunwari. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Ayaw na kitang saktan, hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko'y para lang sa'yo. Listen, church. Marami sa atin halos ayaw unawain, intindihin at lakaran ang buhay na banal, sapagkat merong idea ang tao na dinisip ng kaaway. Listen to this. Merong kaisipan ng tao na dinaya ng kaaway ang kaisipang kapag lumakad ka sa kabanalan, magiging boring ang buhay mo. Ito yung pandaraya na madalas kong narinig sa maraming Kristiyano. But gusto kong ituwid sa isipan mo ngayon, mula sa oras na ito, mula sa araw na ito, i-download mo sa iyong puso at isipan ang koneksyon ng tunay na kagalakan ay nasa kabanalan. Uulitin ko, dahan-dahan mong i-download sa iyong isip at puso. Ang tunay na kagalakan ay nakakonect sa buhay na makasunod sa Diyos. Ang buhay na masaya, buhay na pinagpala, ay may malaking kinalaman. May direct connection sa buhay na nakakasunod sa Diyos. Pag binuksan mo ang isip mo sa bagay na ito, hindi ka na kayang dayain ng kaaway na malungkot sa church, boring ang maglingkod, walang kabuluhan at sayang ang panahon kapag binigay mo ang panahon mo kay Kristo. Mula ngayon, makikita mo ang direct connection ng buhay na masaya ay matatagpuan lamang kay Kristo. Hallelujah! Oh, hallelujah! Amen! Ayaw ko nang magkamali, Church, ayaw ko nang open your heart to Jesus. Open your heart to Jesus. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Ayaw na kitang saktan, Hallelujah! hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko'y ayaw ko nang magkamali, ayaw ko nang magkunwari. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Jesus! Ayaw na kitang saktan, Jesus! hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko. Ayaw ko nang magkamali, ayaw ko nang magkunwari. Turuan mo ang puso kong magmahal ng tapat sa'yo. Ayaw na kitang saktan, hindi na iiwan. Panginoon ang buhay ko, pag-ibig ko, para lang sa'yo. Panginoong Jesus,
binubuksan po namin ang aming puso sa iyo. Kilala mo po kami at wala kaming maitatago sa iyo. Wala kami pwedeng ipagmalaki. Sapagkat lahat ng bagay, lihim man sa iba, ay lantad sa iyong harapan. Maaari namin dayain ng tao, kaya namin dayain pati ang aming sarili, pero hindi namin kailanman kayang dayain ay ikaw. Nagpapakumbaba po kami sa iyo. Humihingi po kami sa iyo ng tawad. Panginoon, nadaig kami ng tukso ng sanlibutan. Nadaig kami ng aming sariling laman. Nadaya kami ng mga bagay na meron sa mundong ito. Nakalimutan namin kung ano ang mas mahalaga. Nakalimutan namin ang Diyos na tumawag at pumili sa amin. Pansamantala naming in-enjoy ang mga bagay na makasanlibutan, ang mga bagay na makalaman. Pero nagdulot ito sa amin ng pagkalayo sa iyo. Nagdulot ito sa amin ng panlalamig ng aming espiritu. Humihingi po kami sa iyo ng kahabagan. Kahabagan mo po kaming muli. Ayaw namin, Panginoon, ang damdamin namin na alam namin malayo kami sa presensya mo. Malapit lang ang bibig namin pero puso namin malayo sa iyo. I-restore mo po ang aming puso. Yes, God. I-restore mo po ang aming relasyon sa iyo. Muling mag-alab ang puso namin sa iyo. Sapagkat ang katotohanan hindi namin maitatanggi. Nasa iyo ang buhay. Amen. Nasa iyo ang kahulugan ng buhay. Lord, nandito po kami. Pero masabihin kay Lord, Lord, ito ako, Panginoon. Walang pagkukunwari, walang papapanggap. Kilala mo ako. Yes, God. Alam mo lahat ng kakulangan ko. Oh, Lord. Alam mo lahat ng kasalanan ko. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Lord. Opo, Panginoon. At sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. At ang kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, sapat na. Yes, God. I-restore mo po ako. Oh, Lord. I-revive mo po ako. Opo. Makalakad ako sa iyong kalooban. Ipulso ko ang kabanalan na utos mo sa akin. Yes, God. Mula sa oras at araw na ito, magliwanag ang iyong kalooban sa aking buhay. Salamat po. Ako naman mananalangin sa bawat isa. Lord, hayaan mo ang church na ito Hallelujah. ay hindi lamang abala sa mga paglilingkod, Opo, Panginoon. hindi lamang abala sa mga bagay na pangsimbahang gawain, kundi ang bawat isa sa church na ito ay magkaroon ng matatag, Opo. matibay na relasyon Yes, sa iyo. Lord. Ihintuman ng tao Amen. ang aming pagtitipon, pero hindi nila kayang pigilin at ihinto ang pag-ibig namin sa iyo. Tulungan mo kami ng aming mga mata ay nakatuon lagi sa iyo, sapagkat ikaw ang magpe-perfect ng aming pananampalataya. Lord, we love you. Opo. Help us, O God. Love you, Lord. Tulungan mo po kami. Amen. Salamat, O Diyos. Amen. Mula ngayon, holiness, we believe, is essential. Because no one can see you. No one can enter the heaven without holiness. But thanks be to God, through our Lord Jesus Christ, by His mercy, by His grace, we receive your holiness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Sa palapit na palapit na
pagbabalik. Ako na may iyong papanalin. Sa palapit na palapit ng iyong pagbabalik, ako na may iyong papanalin. Oh, sa palapit na palapit ng iyong pagbabalik, ako na may iyong papanalin. Sa palapit na palapit ng iyong pagbabalik, ako na may iyong papanalin. Hallelujah. Hinamahal kita, Panginoon. Iniibig kita, tapat kang totoo. Ang pagtingin mo sa'kin ay pag-ibig. Ang kagalingan ko, Hallelujah. kapayapaan ko'y sa'yo. Right now, feel the anointing, the love, the embrace of God. Amen. Niyayakap ka ngayon ni Amen. Lord. Niyayakap ka niya ng Amen. kanyang presensya. Amen. At sinasabi niya sa iyo, anak, ikaw ay para sa akin. Amen. Nakatalaga para sa akin. Ikaw ay para sa akin. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sabay-sabay nga natin sabihin, pursuing holiness Pursuing is essential. is essential. Sabi mo sa tabi mo, pursue holiness Pursue holiness by pursuing Christ. by pursuing. Amen. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ng malakas Amen. ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Woo! Thank you, Lord.